Isang nakabibinging dagundong ang yumanig sa buong kalye, sinundan ng pagtilapon ng mga nagbabagang piraso ng metal. Isang mamahaling sasakyan ang bumaliktad at ngayon ay nag-aapoy. Ang itim na usok ay mabilis na pumailan lang sa kalangitan ng gabi sa Quiapo. Napatigil si Lyra sa paglalakad, ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Ngunit ang takot na gumapang sa kanyang sistema ay agad na hinalinhan ng mas matinding damdamin, ang bigat ng kawalan ng pag-asa na kanina pa niya pasan-pasan. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakaluhod siya sa labas ng simbahan, ang mga palad ay magkadikit, ang mga mata ay nakapikit. Ang natitira niyang 10 kwintas ng sampagita ay nasa kanyang kandungan. Ang halimuyak nito, na karaniwang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ay tila isang paalala ng kanyang kabiguan. Panginoon, bulong niya sa hangin, ang bawat salita ay may bigat. Kahit pambili lang po ng gamot ni Nanay Rosie. Parang awa niya na po. Ang bawat barya sa kanyang bulsa ay kinabisado na niya ang tunog. Kulang pa rin. Malayo sa sapat. Ang ubo ng kanyang inainahan kagabi ay tila isang alarmang hindi tumitigil sa kanyang isipan. Ngayon, sa harap ng nagliliyab na sasakyan, ang lahat ng tao ay nagsisitakbuhan palayo. Sumisigaw. Nagkakagulo. Iyon din ang dapat niyang gawin. Tumakbo. Umuwi. Ngunit isang bagay ang pumigil sa kanya. Isang kamay. Isang kamay na nakalawit mula sa basag na bintana ng driver's seat. Isang kamay na duguan. Napahigpit ang hawak ni Lyra sa mga sampag-ita. Ang init mula sa apoy ay dumadampi sa kanyang pisngi. Ang amoy na nasusunog na goma at gasolina ay nakakasulaso. May tao, sigaw ng isang lalaki bago tumakbo. Sasabog yan. Narinig niya ang mga salita, ngunit tila nanggagaling sa malayo. Ang tanging nakikita niya ay ang kamay na iyon. Isang buhay. Isang taong nangangailangan ng tulong, tulad niya kanina lang sa harap ng Diyos. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya. Marahil ay ang imahe ni Nanay Rosie na laging nagsasabing ang pagtulong sa kapwa ay pagtulong sa sarili. Marahil ay ang desperasyon na kahit sa isang bagay man lang ngayong gabi, magkaroon siya ng silbi. Binitawan niya ang mga bulaklak. Ang puti nitong mga talulot ay kumalat sa maruming semento, tila mga mumunting bituin na nahulog mula sa langit. At pagkatapos ay tumakbo siya. Tumakbo siya palapit sa apoy, hindi palayo. Miss, wag, may humiyaw sa likuran niya. Hindi siya lumingon. Ang init ay mas matindi na ngayon, halos nakakapaso. Nakita niya ang mukha ng lalaki sa loob. Walang malay, may sugat sa noo na umagos ang dugo. Nakaipit ang kanyang mga binti. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit ayaw nitong bumigay. Nag-aapoy na ang unahan ng sasakyan. Alam niyang paubos na ang kanyang oras. Sa desperasyon, ipinasok niya ang kanyang mga braso sa basag na bintana, iniinda ang mga bubog na humihiwa sa kanyang balat. Sir! Sir, gumising po kayo, sigaw niya, tinatapik-tapik ang pisngi ng lalaki. Walang tugon. Mas lumakas ang apoy. Nakarinig siya ng maliit na pagsitsit mula sa makina. Wala nang oras. Buong lakas niyang hinawakan ang lalaki sa ilalim ng mga braso at hinila. Mabigat. Napakabigat niya. Nagprotesta ang bawat hibla ng kalamnan sa kanyang katawan, ngunit hindi siya bumitaw. Ang isip niya ay nakatuon lamang sa iisang bagay, ilayo siya sa kapahamakan. Tulungan niyo ako, sigaw niya sa kawalan, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng ingay ng apoy. Isang hakbang. 2 hakbang. Ang kanyang mga paa ay dumudula sa basag na salamin at langis na kumalat sa kalsada. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang mga baga. Ang pagsitsit mula sa makina ay mas malakas na ngayon, isang babala na hindi na magtatagal. Gamit ang huling onsa ng kanyang lakas, itinulak niya ang sarili paatras, dahilan para pareho silang bumagsak sa semento ilang metro ang layo mula sa sasakyan. Kasabay ng kanilang pagbagsak, isang nakabibinging pagsabog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang dambuhalang bola ng apoy ang lumamod sa kotse, nagpaula ng mainit na abo at pira-pirasong metal sa paligid. Naramdaman ni Lyra ang isang alon ng init na humampas sa kanyang likuran. Napasubsob siya sa dibdib ng lalaki, ginawang panangga ang sarili niyang katawan, at ipinikit ng mariin ang kanyang mga mata. Nang humupa ang lahat, tanging ang ugong sa kanyang tainga at ang amoy ng sunog na bakal ang natira. Dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo, nanginginig.
Ang sasakyan ay isa na lamang baluktot na bakal na nilalamon ng apoy. Buhay sila. Tumingin siya sa lalaking nasa ilalim niya. Humihinga pa ito. Sa liwanag mula sa apoy, nakita niya ang mukha nito ng malapitan. Makisig kahit may dugo at dumi. Bigla, bahagyang dumilat ang mga mata ng lalaki. Malabo ang mga ito, puno ng pagkalito at nakatuon sa kanya. Sa loob ng isang segundo, sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nakita nito ay ang mga mata ni Lyra, mga matang puno ng determinasyon at takot, at naamoy nito ang halimuyak ng sampagita na kumapit sa kanyang damit. Salamat, halos pabulong na sabi ng lalaki bago muling nawala ng malay. Hindi na iyon narinig ni Lyra. Ang tanging alam niya ay ligtas na ito. Ang mga sirena ng ambulansya at bumbero ay papalapit na, ang kanilang mga tunog ay humahawi sa gabi. Maya-maya lang, nagkakagulo na ang mga tao. May mga paramedic na tumatakbo palapit sa kanila. Mabilis na tumayo si Lyra. Nakita niya ang mga propesyonal na inaasikaso ang lalaki. Tapos na ang kanyang parte. Bago pa man may makalapit sa kanya para magtanong, mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo, unti-unting nawala sa dilim ng mga eskinita. Isa lang siyang tindera ng sampagita. Hindi siya kabilang sa mundong iyon. Habang naglalakad pa uwi, ngayon niya lang naramdaman ang matinding hapdi sa kanyang braso. Isang malalim na hiwa ang tumambad sa kanya, patuloy na dumudugo. Ngunit ang sakit na iyon ay walang-wala kumpara sa bigat na nararamdaman niya para kay Nanay Rosie. Wala siyang naiuwing pera. Lumipas ang ilang araw. Bumalik sa dati ang lahat. Sa umaga, aalagaan niya si Nanay Rosie. Sa hapon hanggang gabi, maglalako siya ng sampagita sa labas ng simbahan, umaasang may maawa. Ang gabing iyon ng apoy at pagsabog ay tila isang panaginip na lang, isang kwentong mahirap paniwalaan. Isang hapon, habang inaayos niya ang kanyang mga paninda, isang pamilyar na itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat niya. Hindi ito ang kotseng nasunog, ngunit halatang mamahalin din bumukas ang pinto, at isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Dire-diretso itong naglakad palapit sa kanya. Napalunok si Lyra, ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. May nagawa ba siyang mali? Tumigil ang lalaki sa kanyang harapan, ang anino nito ay tumakip sa kanya. Miss, magalang na sabi nito. Pinapasundo ka ni Sir Marco de Silva. Napatingala si Lyra sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Ang pangalang Marco de Silva ay umalinggaw sa kanyang isipan, ngunit wala itong kahulugan. Ang tanging Marco na pumasok sa kanyang alaala ay ang lalaking duguan at walang malay na hinila niya mula sa nag-aapoy na sasakyan. Posible kaya? Sino po siya? Nanginginig niyang tanong, ang boses ay bahagya lang lumabas. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaking naka-Amerikana. Siya po ang lalaking tinulungan ninyo noong nakaraang gabi. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lyra. Ang lalaking iyon na halos mamatay ay nagpapasundo sa kanya. Para saan? Sisingilin ba siya sa nasirang kotse? O baka naman isusumbong siya sa pulis dahil sa kung anuman? Ang kaba sa kanyang dibdib ay dumoble. Bakit po, iyon lang ang tangi niyang nasabi. Nais po niya kayong personal na pasalamatan. Huwag po kayong mag-alala, miss. Wala po kayong dapat ikatakot, magalang nasabi ng lalaki, na tila nababasa ang tumatakbo sa kanyang isipan. Pinagmasdan ni Lyra ang makintab na sasakyan, pagkatapos ay ang sarili niya. Ang kanyang damit ay ang pinakamainam na mayroon siya, pero luma pa rin at kupas. Ang kanyang tsinelas ay may maliit na mansa ng putik mula sa paglalakad kanina. Paano siya sasakay dyan? Pero hindi po ako pwedeng umalis. Nagtitinda po ako, pagdadahilan niya, itinuturo ang iilang kwintas ng sampagita na natitira sa kanyang bilao. Ngumiti muli ang lalaki. Dumukot ito sa kanyang wallet, kumuha ng ilang bughaw na papel, at iniabot sa kanya. Ako na ang bibili ng lahat ng paninda mo para ngayong araw. At kung papayag kang sumama, babayaran ka rin namin para sa oras mo. Nanlaki ang mga mata ni Lyra sa perang nakalahad sa kanya. Mas malaki pa iyon sa kinikita niya sa isang buong linggo. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dalangin? Ang pambili ng gamot ni Nanay Rosie. Kahit nag-aalangan, ang pangangailangan ay mas matimbang kaysa sa kanyang hiya. Dahan-dahan niyang inabot ang pera, ang kanyang mga daliri ay nanginginig.
Inayos niya ang kanyang bilaw at maingat na isinilid ang pera sa kanyang bulsa. Sige po, pabulong niyang sabi. Pinagbuksan siya ng pinto ng lalaki. Sandali siyang natigilan bago pumasok, nag-aalala na baka madumihan niya ang malambot na upuan sa loob. Ang lamig ng aircon ay agad na yumakap sa kanya, isang bagay na hindi niya madalas maranasan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa pamilyar na gulo ng Quiapo, pakiramdam ni Lyra ay pumapasok siya sa ibang mundo. Bawat gusaling dinadaanan nila ay tila mas matataas, mas makikinang. Ang puso niya ay kumakarera sa bawat metro na kanilang tinatahak. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakagandang gusali na may malaking singboard na kumikinang sa gintong mga letra, tala. Ito ay isang restaurant. Pero hindi ito tulad ng mga karinderya na kinakainan niya. Mula sa labas, mukha itong isang palasyo. Ang mga dingding ay salamin, at sa loob ay nakikita niya ang malalaking chandelier na parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang mga taong pumapasok at lumalabas ay nakadamit ng elegante, ang kanilang mga alahas ay kumikinang. Napayuko si Lyra, pinaglaruan ang dulo ng kanyang luma at kupas ng blusa. Pakiramdam niya ay lahat ng mata sa restaurant ay nakatingin sa mansa sa kanyang tsinelas. Bigla niyang ninais na sana ay hindi na lang siya sumama. Dito na po tayo, sabi ng driver na pinagbuksan ulit siya ng pinto. Iginya siya ng lalaki papasok. Bawat hakbang sa makintab at malamig na sahig ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang amoy ng masasarap na pagkain ay pumuno sa hangin, ngunit hindi niya ito ma-enjoy. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tingin ng mga tao, mga tinging mapanuri at nagtatanong kung sino ang pulubing ito na naligaw sa kanilang paraiso. Dinala siya sa isang pribadong silid sa dulo ng pasilyo. Binuksan ng lalaki ang pinto. Sir Marco, narito na po siya. Dahan-dahan siyang pumasok. Nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, ang isang lalaking matangkad at nakaputing polo shirt. Dahan-dahan itong humarap. Siya nga. Ang lalaki mula sa kotse. Ngayon ay malinis na, wala ng dugo at sugat. Isang maliit na band-aid na lang ang natira sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata, na noon ay malabo, ay ngayon ay malinaw at nakatitig sa kanya. Salamat sa pagdating, sabi ni Marco, ang boses niya ay kalmado at malalim. Please, have a seat. Umupo si Lyra sa dulo ng upuan, hindi man lang sumasandal. Ayos na po ba kayo, sir? Mahina niyang tanong. Ayos na ako. Salamat sa'yo, sagot ni Marco, umupo sa tapat niya. Kung hindi dahil sa'yo, marahil ay hindi na ako nakatayo dito ngayon. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Namula si Lyra. Ginawa ko lang po ang tama, sir. Maraming tao ang nandoon, pero ikaw lang ang tumakbo palapit. Ang iba ay tumakbo palayo, sabi ni Marco, at sa mga mata niya, nakita ni Lyra ang sinseridad. Hindi ko man lang nakuha ang pangalan mo. Lyra po. Lyra po ang pangalan ko. Lyra, inulit ni Marco na tila ninamnam ang pangalan. Ako naman si Marco. At itong lugar na ito, ang tala, ay pag-aari ng pamilya ko. Pinadala kita dito dahil hindi sapat ang simpleng pasasalamat lang. Gusto kong suklian ang kabutihan mo. Naku, sir, hindi na po kailangan. Ayos na po sa akin na ligtas kayo, mabilis na sagot ni Lyra, na lalong nahihiya. I insist, sabi ni Marco. Gusto kong mag-alok sa'yo ng trabaho. Dito. Sa tala. Natigilan si Lyra. Trabaho. Dito. Po. Pero isa lang po akong tindera ng sampagita. Hindi po ako marunong sa ganitong lugar. Lahat ng bagay ay natututunan, Lyra, sabi ni Marco. Ang hindi natututunan ay ang tapang at busilak na puso. Meron ka niyan. Iyon ang mas mahalaga sa akin. Bago pa man makasagot si Lyra, bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa mga huling bahagi ng kanyang 40 ang pumasok. Nakasuot ito ng eleganteng bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang presensya ay tila nagpuno sa buong silid. May otoridad sa kanyang tindig. Marco, nandito na pala ang bisita mo, sabi ng babae, bago napatingin kay Lyra. At sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto para kay Lyra. Ang mga mata ng babae ay nanatili sa kanya. Hindi ito isang ordinaryong tingin. Ito ay tingin ng pagkabigla, ng gulat, at ng isang bagay na mas malalim, isang sakit na tila matagal nang itinatago.
Para bang nakakita ito ng isang multo mula sa nakaraan. Naramdaman ni Lyra ang kaba na bumalik, mas matindi pa kaysa kanina. Napayuko siya, hindi makatingin sa matinding titig ng babae. Tita Isabel, si Lyra po. Siya ang nagligtas sa akin, ipinakilala ni Marco na hindi napansin ang kakaibang reaksyon ng kanyang tiyahin. Lyra, siya si Isabel Salvador, ang tita ko at ang namamahala sa Tala. Pilit na ngumiti si Lyra. Magandang hapon po, ma'am. Hindi agad sumagot si Isabel. Dahan-dahan itong lumapit, ang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa kanya. Saan-saan ka nakatira, Hija? Tanong ni Isabel, ang boses ay bahagyang nanginginig. Sa isang eskinita po malapit sa Quiapo, ma'am, sagot ni Lyra. Tumango si Isabelle, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng misteryo. Binasag ni Marco ang katahimikan. Tita, inaalok ko si Lyra ng trabaho dito. Doon lang tila natauhan si Isabel. Binaling niya ang tingin kay Marco, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Marco, can I talk to you? In private. Bumaling si Marco kay Lyra. Lyra, sandali lang, ha? Pwede ka bang maghintay sa labas? Papahatiran kita ng maiinom. Mabilis na tumango si Lyra, na masaya sa pagkakataong makatakas sa nakakailang na sitwasyon. Halos takbuhin niya ang pinto palabas. Habang hinihintay niya sa labas, sinubukan niyang kalmahin ang kanyang puso. Bakit ganoon na lang makatingin sa kanya ang babaeng iyon? Sa loob ng opisina, isinara ni Isabelle ang pinto. Humarap siya kay Marco, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Marco, saan mo nakilala ang babaeng yan? Sigurado ka ba sa kanya? Tanong niya, ang boses ay mahina ngunit puno ng tensyon. Marco, saan mo nakilala ang babaeng yan? Sigurado ka ba sa kanya? Napatitig si Marco sa kanyang tita Isabel. Bihira niyang makita ang ganitong reaksyon mula rito, isang halo ng kaba at pag-aalala na hindi niya maintindihan. Kilala niya ang kanyang tita bilang isang babaeng laging kalmado, sopistikada, at may kontrol sa lahat ng bagay pagdating sa restaurant Tala. Ngunit ngayon, ang babaeng nasa harapan niya ay tila ibang tao. Tita, she's the one who saved me. Her name is Lyra, sagot niya, sinubukang panatilihing kalmado ang sariling boses. Kung hindi dahil sa kanya, baka abo na ako kasama ng kotse ko ngayon. Naiintindihan ko iyon, Marco, at malaki ang pasasalamat natin sa kanya. Giit ni Isabel, lumapit ito at hinawakan siya sa braso. Pero hindi ibig sabihin niyan ay kailangan mo siyang bigyan ng trabaho dito. We can give her money. A large amount. Anything she wants. Pero ang patrabahuhin siya dito. Sa Tala? Marco, tingnan mo siya. Hindi siya bagay dito. Kumunot ang noo ni Marco. Naiinis siya. Hindi sa babaeng nasa labas, kundi sa narinig niya mula sa sariling tiyahin. Hindi bagay? Tita, anong ibig mong sabihin? Dahil ba mukha siyang mahirap? Dahil galing siya sa Quiapo? Hindi yan ang punto ko. Then what is your point? Putol ni Marco, bahagyang tumaas ang boses. Nakita ko siya, tita. Nakita ko kung paano niya sinuong ang apoy para lang iligtas ang isang estranghero. That's more character than I've seen in half the people working for us. Iyon ang klase ng taong gusto ko dito. Napabuntong hininga si Isabelle at binitawan siya. Tumalikod dito at tumingin sa labas ng bintana, tila may malalim na iniisip. Marco, may mga bagay na hindi mo naiintindihan. Just trust me on this. It's a bad idea. No, matatag na sabi ni Marco. I'm the sige, tita. At ako ang masusunod sa bagay na ito. I'm hiring her. That's final. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa huli, dahan-dahang tumango si Isabelle, ngunit hindi pa rin tumitingin sa kanya. CJ, desisyon mo iyan. Pero kapag nagkaproblema, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kinabukasan, nagsimula si Lyra. Itinalaga siya ni Marco sa kitchen staff, bilang tagahugas ng plato at tagalinis, isang trabahong hindi nangangailangan ng masyadong pakikipag-usap sa mga customer. Mula sa salaming bintana ng kanyang opisina na tanaw ang bahagi ng kusina, palihim niya itong pinagmamasdan. Nakita niya kung gaano ito kasipag. Bawat plato ay kinukuskus niya ng maigi. Bawat sahig ay wawalisan niya ng walang reklamo.
Tahimik lang siya sa isang sulok, nakayuko, tila takot na makagawa ng ingay o makakuha ng atensyon. Nakaramdam si Marco ng awa at paghanga. Ngunit hindi lahat ay tulad niya kung mag-isip. Habang naglalakad siya patungo sa main dining hall, narinig niya ang bulungan ng dalawang waitress na nag-aayos ng mga kubyertos sa isang istasyon. Grabe, di ba? Ang bagong alaga ni Sir Marco, mukhang pulubi na naligaw, sabi ng isang babaeng nagngangalang Clara. Nga! Dito pa talaga sa tala dinala. Baka mamaya magnanakaw pa yan. Dapat binigyan na lang ng pera at pinaalis, sagot naman ng kasama nito. Napatigil si Marco sa likod ng isang haligi. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Ang inis na naramdaman niya sa kanyang tita kahapon ay bumalik, mas matindi ngayon. Gusto niyang sugurin ang dalawa at pagsabihan, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang mas magiging mahirap lang ang sitwasyon para kay Lyra kung gagawin niya iyon. Ang pagkakataon para kumilos ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Oras ng tanghalian. Puno ang restaurant. Abala ang lahat. Dahil kulang sa tauhan, inutusan ng head chef si Lyra na tumulong sa paglabas ng mga hindi gaanong kabigat na order. Nanginginig ang mga kamay ni Lyra habang buhat-buhat ang isang tray na may lamang dalawang mamahaling soup. Naglalakad siya ng dahan-dahan, ang buong atensyon ay nasa tray. Si Sir Jess, ang floor manager na kilalang masungit, ay nakatayo malapit sa daraanan ni Lyra. Nakita ni Marco kung paano nito sinulyapan si Lyra na maihalong pandidiri. At habang papalapit si Lyra, bahagyang iniunat ni Sir Jess ang kanyang paa. Nangyari ang lahat ng napakabilis. Sumabit ang paa ni Lyra. Nawalan siya ng balanse. Sa isang nakabibinging tunog ng nababasag na porselana, ang tray at ang laman nito ay bumagsak sa sahig. Ang mainit na sabaw ay kumalat sa makintab na tiles, ilang pulgada lang ang layo mula sa isang mesang puno ng mga customer. Natahimik ang buong restaurant. Lahat ng mata ay napunta kay Lyra, na nakatayong parang estatwa sa gitna ng gulo, ang mukha ay namumutla sa matinding hiya. Yes, Vied, sigaw ni Sir Jess, na tila gulat na gulat kahit siya ang may kagagawan. Agad niyang nilapitan si Lyra. Tanga-tanga ka ba? Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Unang araw mo pa lang perwisyo ka na agad. Saan ba kasi pinulot ni Sir Marco ang babaeng ito? Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Lyra. Nakayuko siya, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Gusto niyang magsalita, sabihing hindi niya kasalanan, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Hindi na nakapagtimpi si Marco. Mula sa kanyang kinatatayuan, naglakad siya palapit ng may otoridad. Hindi mabilis, hindi mabagal. Bawat hakbang niya ay tila may bigat. Naramdaman ng lahat ang kanyang pagdating. Tumahimik ang mga bulungan. Tumigil siya sa tabi ni Lyra, sa pagitan nito at ni Sir Jess. Hindi niya tiningnan si Lyra. Ang malamig niyang mga mata ay nakapako kay Sir Jess. May problema ba dito, Mr. Salvador? Tanong niya, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng panganib. Natigilan si Sir Jess. Sir Marco itong bago niyo po kasing tauhan napakatanga po, binasag ang. Nakita ko, putol ni Marco, hindi pa rin inaalis ang titig. Dahan-dahan siyang lumingon sa mga staff na nakikiusyoso. At nakita ko rin ang lahat. Tumingin siya pabalik kay Sir Jess. Ako ang nag-hire sa kanya. May problema ka ba doon? Namutla si Sir Jess. Ang kayabangan niya kanina ay biglang nawala na parang bula. O wala po, sir. Pasensya na po. Good, sabi ni Marco. Binalingan niya ang ibang staff. Linisin niyo to. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lyra, na nakayuko pa rin at nanginginig. At ikaw, sabi niya sa mas malumanay na tono. Sumunod ka sa akin. Dinala niya si Lyra sa isang tahimik na pasilyo malapit sa pantry, malayo sa mata ng lahat. Doon, hindi na napigilan ni Lyra ang kanyang mga luha. Humagulgol siya ng tahimik, ang mga balikat ay nanginginig. Hindi nagsalita si Marco. Dumukot siya sa bulsa ng kanyang pantalon, kinuha ang isang malinis at puting panyo, at marahang iniabot ito sa kanya. Nag-angat ng tingin si Lyra, ang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Kinuha niya ang panyo. Ang simpleng gesto na iyon ay mas may kahulugan kaysa sa anumang salita. Iyon ay isang pag-amin. Isang pag-unawa.
Salamat po, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Umalis si Marco at iniwan siyang mag-isa para kumalma. Bumalik siya sa kanyang opisina, ang galit ay kumukulo pa rin sa loob niya. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, mayroong ibang damdamin, isang kakaibang pakiramdam ng proteksyon para sa babaeng tahimik na umiiyak sa labas. Kinagabihan, nang pauwi na si Lyra, napadaan siya sa tapat ng opisina ni Marco. Bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang boses nito, ngunit iba ang tono ngayon. May halong pagod at stress. Hindi, Dad. Hindi ako papayag, narinig niyang sabi ni Marco sa kausap nito sa telepono. I've worked too hard for this. Hindi ko hahayaang makuha ni Don Ricardo ang tala. Napatigil si Lyra sa kanyang paglalakad. Don Ricardo. Ang pangalang iyon, na binigkas ng maihalong galit at pag-aalala, ay tumatak sa kanyang isipan. Sino si Don Ricardo? At bakit tila isa siyang malaking banta sa buhay ng lalaking nagligtas din sa kanya ngayong araw? Lumipas ang mga araw sa restaurant tala na may kakaibang katahimikan para kay Lyra. Matapos ang insidente sa sahig ng kainan, tila nagkaroon ng hindi nakikitang pader sa pagitan niya at ng ibang mga empleyado. Wala nang lantarang nanunuya, ngunit ramdam niya ang mga matang nakamasid, ang mga bulungang tumitigil kapag siya ay dumarating. Para siyang isang multo sa sarili niyang lugar ng trabaho. Ngunit may isang bagay na nagbago. Si Sir Marco. Hindi sila madalas mag-usap. Sa katunayan, halos iniiwasan siya nito na para bang ang pagtatanggol sa kanya noong araw na iyon ay isang bagay na pareho nilang dapat kalimutan. Ngunit sa mga simpleng bagay, nararamdaman ni Lyra ang presensya nito. Isang tanghali, habang paupo na siya sa isang sulok ng pantry para kainin ang baon niyang kanin na may asin, may lumapit na staff sa kanya. Lyra, pinabibigay ni Sir Marco. Iniabot nito sa kanya ang isang eleganteng paper bag na may logo ng tala. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Sa loob ay isang lunchbox na naglalaman ng mainit na kanin, manok na may masarap na sarsa, at ilang piraso ng gulay. Ang amoy pa lang ay sapat na para kumalam ang kanyang sikmura. Para sa akin po talaga to, tanong niya, hindi makapaniwala. Tumango lang ang staff at umalis na. Tinitigan ni Lyra ang pagkain. Ito ang pinakamasarap na pagkaing nakita niya sa buong buhay niya. Ngunit kasabay ng pasasalamat, may kaunting kirot. Bakit ginagawa ito ni Sir Marco? Ito ba ay dahil sa awa? Ang isiping iyon ay nagpabigat sa kanyang puso, ngunit ang gutom ay mas malakas. Habang kumakain, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Isang maliit at ninakaw na ngiti. Ang mga ganitong tagpo ay naulit pa. Minsan, may isang bote ng malamig na juice na naghihintay sa kanya pagkatapos ng mabigat na trabaho. Minsan naman, may maliit na kahon ng band-aid na nakalagay sa kanyang locker, na tila alam na alam kung gaano kadalas siyang masugatan sa paghugas ng mga pinggan. Ang bawat munting kabaitan ay parang isang patak ng ulan sa tigang na lupa ng kanyang puso. Nagbibigay ito ng pag-asa. Ngunit kasabay nito ang kaba. Ang pangalang Don Ricardo na narinig niya mula sa opisina ni Sir Marco ay nanatili sa kanyang isipan. Isang aninong nagpapahiwatig na sa likod ng mga ngiting ito, may mas malaking problemang kinakaharap ang lalaking tumutulong sa kanya. Isang Biyernes ng gabi, abala ang lahat. Ang tala ay puno ng mayayamang customer, ang kanilang mga tawanan at tunog ng mga kubyertos ay lumilikha ng isang masayang musika. Si Lyra ay naatasang maglinis ng mga mesa sa isang sulok na hindi gaanong pansinin. Biglang, ang masayang musika ay tila humina. Ang pinto ng restaurant ay bumukas, at pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim na suit. Sa gitna nila ay isang mas matandang lalaki, marahil nasa edad na ng kanyang ama kung nabubuhay ito. Matigas ang kanyang anyo, ang buhok ay may mga uban na sa gilid, at ang suot niyang mamahaling barong ay tila nagdaragdag sa kanyang otoridad. May bitbit siyang tungkod na gawa sa maitim na kahoy, kahit hindi naman siya mukhang hirap maglakad. Ang kanyang presensya pa lang ay may bigat. Ang mga waiter ay biglang naging mas alerto, ang kanilang mga galaw ay mas maingat. Ang mga customer sa ibang mesa ay napapatingin, bumubulong. Ito si Don Ricardo. Alam ni Lyra kahit walang nagsasabi. Ito ang lalaking nagpapagulo sa isip ni Sir Marco. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood ni Lyra ang grupo. Iginya sila ni Sir Jess, ang floor manager, patungo sa pinakamagandang mesa sa restaurant.
Habang naglalakad sila, ang mga mata ni Don Ricardo ay parang mga mata ng agila, sinusuri ang bawat sulok ng lugar na tila pag-aari na niya ito. Napadaan ang mga ito malapit sa pwesto ni Lyra. Sa isang sandali, ang malamig na mga mata ni Don Ricardo ay napadako sa kanya. Isang mabilis at walang kabuluhang sulyap lang iyon, ang tipo ng tingin na ibinibigay mo sa isang webles o isang langaw. Ngunit para kay Lyra, ito ay parang isang piraso ng yelo na dumampi sa kanyang bato. Napayuko siya at napahigpit ang hawak sa basahan, isang biglaang pangingilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Sa kabilang dako ng restaurant, nakita ni Lyra si Ma'am Isabel na nakikipag-usap sa head chef. Nang mapansin nito kung sino ang dumating, ang ngiti sa kanyang labi ay biglang naglaho. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng apron ng chef. Nagmamadali siyang lumapit sa mesa, pilit nang umingiti. Don Ricardo, it's a surprise to see you here, sabi ni Ma'am Isabel. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Isabel, bati ni Don Ricardo, ang boses ay malalim at walang emosyon. I just wanted to see for myself the place the rival son is so proud of. Habang sila'y nag-uusap, isang waiter ang naglalagay ng mga baso ng tubig sa kanilang mesa. Si Ma'am Isabelle, sa kanyang pag-abot sa menu, ay aksidenteng nasagi ang braso ng waiter. Isang matinis na tunog ng nababasag na salamin ang umalingaw-ngaw. Ang basong hawak ng waiter ay nahulog sa sahig at nabasag. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Lyra. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay si Ma'am Isabelle. Nakita niya ang panginginig ng kamay nito. Nakita niya ang takot, ang purong takot, sa mga mata nito habang nakatingin kay Don Ricardo. Hindi ito takot ng isang may-ari ng restaurant na nahihiya sa isang customer. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas personal. Mabilis na kumilos ang mga staff para linisin ang gulo. Pilit na tumawa si Ma'am Isabel. Esley apologies. I'm a bit clumsy tonight. Ngunit hindi naalis ang tingin ni Lyra sa kanya. Matapos masigurong maayos na ang lahat sa mesa ni Don Ricardo, mabilis na tumalikod si Ma'am Isabel. Naglakad ito palayo, ang mga hakbang ay mabilis at hindi pantay. Sinundan siya ng tingin ni Lyra. Nakita niya itong pumasok sa pasilyo na patungo sa mga banyo at sa opisina. Hindi na ito bumalik. Dahil sa pag-aalala at sa isang kuryosidad na hindi niya mapigilan, sumunod si Lyra pagkatapos ng ilang minuto, nagdahilang pupunasan ang mga pader doon. Pagdating niya sa pasilyo, narinig niya ang isang tunog mula sa loob ng banyo ng mga babae. Isang tunog ng pag-ubo at pilit na paghinga. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto. Nakita niya si Ma'am Isabel, nakasandal sa lababo, nakatingin sa salamin. Ang mukha nito ay basang-basa ng pawis, ang mamahaling makeup ay bahagyang kumalat. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba, at ang kanyang mukha ay putlang-putla na parang nakakita ito ng multo. Nang makalayo si Lyra, napasandal si Isabel sa malamig na pader ng pasilyo, ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Isinara niya ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ni Don Ricardo na nakaupo sa kanyang restaurant, na tila hari sa kanyang trono, ay nakaukit sa kanyang isipan. 20 taon. 20 taon niyang sinubukang ibaon ang lahat sa limot. Nagtayo siya ng isang pader sa paligid ng kanyang puso, isang pader na gawa sa tagumpay, karangyaan, at pang-araw-araw na abala. Ang tala ay hindi lang isang negosyo para sa kanya, ito ang kanyang kuta, ang kanyang santuwaryo. Ngunit sa pagdating ng isang hamak na tindera ng sampagita, ang mga pader na iyon ay nagsimulang gumuho, brick by brick. Mula sa unang araw na nakita niya si Lyra sa opisina ni Marco, may isang bagay na sa kanya na kumirot. Ang mga mata. Ang paraan ng pagyuko nito kapag nahihiya. Ang bahagyang pagngiti nito kapag nag-iisa. Ang bawat kilos ng dalaga ay parang isang multo, isang paalala ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Nagkakamali lang ako, bulong niya sa sarili araw-araw. Guni-guni ko lang to. Ngunit ngayong gabi, sa pagdating ni Don Ricardo, ang multo ay nagkaroon ng mukha. Ang nakaraan at kasalukuyan ay nagbanggaan sa isang paraan na hindi na niya kayang labanan. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang pribadong opisina sa dulo ng pasilyo. Nilock niya ang pinto. Ang kanyang perpektong ayos na opisina, na karaniwang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ay tila sumisikip ngayon. Ang hangin ay tila naubos. Sumandal siya sa kanyang mesa, ang mga kamay ay nanginginig.
Ang tunog ng tungkod ni Don Ricardo na tumatama sa sahig kanina ay umalinggaw sa kanyang tainga. Ang tunog na iyon dinala siya nito pabalik. Nasa isang marangyang silid ang isang mas batang Isabel. Ang mga luha ay walang tigil na umaagos sa kanyang mga pisngi. Hawak niya ng mahigpit ang isang munting sanggol na nababalot ng mamahaling kumot. Ricardo, parang awa mo na pagmamakaawa niya. Huwag mong gawin to, anak natin siya. Ang Ricardo sa kanyang harapan ay mas bata, ngunit ang mga mata ay kasing lamig at kasing tigas ng ayon. Walang bakas ng pagmamahal o awa. Hindi siya anak natin, Isabel. Siya ay isang pagkakamali, malamig na sabi nito. Isang pagkakamali na sisira sa pangalan ko at sa pamilya mo. Naiintindihan mo ba? Kailangan niyang mawala. Hindi. Hindi ako papayag, sigaw niya, niyakap ang sanggol na nagsisimula ng gumalaw. Hinawakan siya ni Ricardo ng mahigpit sa braso. Wala kang pagpipilian. Ibibigay siya sa isang pamilyang walang anak, malayo dito. Walang makakaalam. Para sa lahat, nagbakasyon ka lang sa ibang bansa. Para sa lahat, walang nangyari. Ayoko. Ricardo, wag. Ngunit wala siyang lakas laban dito. Dalawang babaeng nakaunipormeng puti ang pumasok. Pilit na kinuha ang sanggol mula sa kanyang mga bisig. Ang huling nakita niya ay ang munting mukha ng kanyang anak. Ang huling narinig niya ay ang mahina nitong pag-iyak bago isara ang pinto. Pagkalipas ng isang linggo, dinalaw siya ni Ricardo. Ang mukha nito ay walang emosyon. May komplikasyon, sabi nito. Hindi kinaya ng bata. Patay na siya, Isabel. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang kanyang anak ay wala na. Napahagulhol si Isabel sa kanyang opisina, ang mga alaala ay kasing sariwa at kasing sakit pa rin ang dati. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay, ang kanyang dibdib ay sumisikip sa pagsisisi at galit. Galit kay Ricardo. Galit sa sarili. Lumuhod siya at binuksan ang ilalim na drawer ng kanyang filing cabinet. Sa ilalim ng mga papeles ng negosyo, may isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. Hindi niya ito binubuksan ng madalas. Ang pagbukas nito ay parang pagbukas sa isang sugat na hindi kailanman naghilom. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, sa ibabaw ng isang piraso ng pelus, ay isang maliit na silver na kwintas. Isang maliit na kwintas ng sanggol na may palawit na hugis bituin. Ito lang ang tanging bagay na naitago niya, ang tanging pisikal na alaala ng kanyang anak. Kinuha niya ito, ang malamig na metal ay tila may dalang init sa kanyang nanginginig na palad. Tinitigan niya ang munting bituin, ang luha ay muling tumulo mula sa kanyang mga mata, bumabagsak sa ibabaw ng kwintas na parang hamog. May pangalan siyang pinili para sa kanyang anak. Isang pangalan na isinisigaw ng kanyang puso sa loob ng 20 taon ng katahimikan. Isang pangalan na hindi niya akalaing maririnig niya muli mula sa bibig ng ibang tao. Hinaplos niya ang kwintas, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. At sa katahimikan ng kanyang opisina, sa gitna ng kanyang kalungkutan, ibinulong niya ang pangalan sa hangin, isang lihim na panalangin na puno ng sakit at pagsisisi. Lyra. Pangalan mo sana ay Lyra. Ang umaga ni Marco ay nagsimula sa isang sunod-sunod na dago. Unang tumawag ang kanilang pinakamalaking supplier ng mga imported na karne. Pasensya na, Ding F. De Silva, sabi ng boses sa kabilang linya, halatang hindi komportable. May mas magandang offer kaming natanggap. Hindi na kami makakapag-deliver sa tala simula sa susunod na linggo. Bago pa man humupa ang inis ni Marco, isa na namang tawag ang pumasok. Ang kanilang pinagkukunan ng mga sariwang gulay mula sa Baguio, isang pamilyang halos 10 taon ng kasosyo ng tala. Sir Marco, paumanhin po, halos pabulong na sabi ng matandang magsasaka. Binantaan po kami. Kung hindi kami titigil sa pag-supply sa inyo, sisirain daw po nila ang aming mga pananim. Mariin niyang ibinagsak ang telepono sa lalagyan nito. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom sa ibabaw ng kanyang mamahaling lamesa. Hindi na ito isang simpleng kompetisyon sa negosyo. Ito ay isang deklarasyon ng gyera. At alam na alam niya kung sino ang general sa kabilang panig. Don Ricardo, bulong niya sa hangin, ang pangalan ay lasang-lason sa kanyang bibig. Hindi niya kailangang maghintay ng matagal. Bandang tanghali, bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok-katok.
Ang kanyang sekretarya ay sumunod, ang mukha ay puno ng paghingi ng paumanhin. Sir, sinubukan ko po siyang pigilan. It's okay, Ana. You can leave us, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakapako sa lalaking pumasok. Si Don Ricardo. Nakangiti ito, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang malamig at mapanuring mga mata. Dahan-dahan itong pumasok, ang bawat tapik ng kanyang tungkod sa sahig ay tila isang pag-angkin sa teritoryo. Magandang umaga, bata, bati ni Don Ricardo, umupo sa silyang nasa tapat ng mesa ni Marco nang hindi man lang inaanyayahan. What do you want? Diretsahang tanong ni Marco, walang paligoy-ligoy. Ang paggalang na natitira sa kanya para sa mas nakatatanda ay natabunan na ng galit. Diretsahan, gusto ko. Tulad ng aking pamangkin na si Isabel, sabi ni Don Ricardo, na lalong ikinainis ni Marco. Ang pagbanggit nito sa pangalan ng kanyang tita ay isang pahiwatig na kahit ang pamilya ay hindi sagrado sa laban na ito. Nandito ako para mag-alok. Ibebenta mo sa akin ang tala sa presyong ako ang magtatakda at ititigil ko ang pag-atake. Simple lang. Isang business proposition. Over my dead body, sagot ni Marco, ang bawat salita ay may diin. This restaurant is in my grandfather's legacy. It's in my legacy. Hindi mo ito makukuha. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Don Ricardo. Legacy. Bata, ang legacy ay para sa mga nananalo. At sa larong ito, ako ang laging panalo. Tandaan mo yan. Nagsukat sila ng tingin, ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. Handang-handa nang sumagot si Marco nang biglang kumatok ng marahan sa pinto. Dahan-dahan itong bumukas at sumilip ang isang pamilyar na mukha. Si Lyra. Sir Marco, pasensya na po sa abala, mahinang sabi niya, ay hawak na tray na may 2 tasa ng kape. Pinadala po ni Ma'am Isabel. Baka raw po gusto niyo ng kape. Sa sandaling iyon, para kay Marco, ang pagdating ni Lyra ay isang inoportunong abala. Ngunit bago pa man niya ito mapagsabihang umalis, nagsalita si Don Ricardo. Aba, may serbisyo pala dito, sabi nito, ang tingin ay lumipat kay Lyra. Nakita ni Marco ang pagbabago sa ekspresyon ng matanda. Noong una, ito ay tingin ng pagwawalang bahala, ang tingin na ibinibigay sa isang utusan. Ngunit habang papalapit si Lyra para ilapag ang kape, biglang kumunot ang noo ni Don Ricardo. Tila may isang bagay sa mukha ng dalaga, sa paraan ng kanyang paggalaw, na pumukaw sa isang malayong alaala. Nanatili ang titig ni Don Ricardo kay Lyra, na ngayon ay nakayuko at halatang hindi komportable. Nakita ni Marco ang pagbabago. Ang pagwawalang bahala ay naging pagkalito. Ang pagkalito ay naging pagkilala. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Don Ricardo. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Ang kamay niyang nakapatong sa tungkod ay humigpit. Ang paghinga niya ay tila sandaling tumigil. Isang mabilis na pag-aninag ng gulat at pagkatapos, isang bagay na mas madilim. Isang bagay na tulad ng takot. At sa isang kisap mata, ang takot na iyon ay naging purong kamandag. Isang tinging puno ng galit at masamang hangarin. Hindi naintindihan ni Marco ang kanyang nakikita. Bakit ganoon na lamang ang reaksyon nito sa isang hamak na empleyado? Naramdaman ni Lyra ang matinding titig at mas lalo pang yumuko. Inilapag ang kape sa mesa nang nanginginig ang kamay at halos tumakbo palabas ng silid. Pasensya na po ulit. Sinundan ng tingin ni Don Ricardo ang papalayong si Lyra hanggang sa magsara ang pinto. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumayo, ang ngiti ay bumalik sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling madilim at mapanganib. Pag-iisipan ko ang sinabi mo, bata, sabi ni Don Ricardo, na tila kinalimutan na ang kanilang pinag-uusapan. Inayos niya ang kanyang damit at humakbang patungo sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at muling lumingon kay Marco. Ang ngiti nito ay mas nanunuya ngayon. Ingatan mo ang mga ari-arian mo, bata, sabi nito sa isang mapanganib na bulong, habang ang mga mata ay sumusulyap sa pintong nilabasan ni Lyra. Lalo na iyong mga bago mong palamuti. At pagkatapos ay umalis ito, iniwan si Marco na nakatayo, naguguluhan, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakakaramdam ng tunay na takot, hindi para sa kanyang negosyo, kundi para sa babaeng nagngangalang Lyra. Ang mga salitang binitawan ni Don Ricardo sa opisina ni Marco ay hindi narinig ni Lyra.
Ang tanging baon niya ay ang imahe ng mga mata nito, malamig, mapanuri, at puno ng isang bagay na hindi niya kayang pangalanan, ngunit nag-iwan ng kilabot sa kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang kalimutan iyon. Sinubukan niyang ituon ang kanyang isip sa trabaho, sa utang na loob niya kay Sir Marco, at sa gamot ni Nanay Rosie na nabibili na niya ngayon ng hindi kinakapos. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang mailap na paru-paro. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Mga bagay na madaling isantabi bilang kamalasan o kapabayaan. Isang hapon, isang importanteng customer ang nag-order ng e-steak, medium rare. No mushrooms. Si Lyra, na naatasang maghatid nito mula sa kusina patungo sa waiter, ay inulit-ulit ang order sa kanyang isipan. Medium rare. Walang kabute. Nakita niya mismo nang ilagay ng chef ang order sa plato. Tiningnan niya ang tiket. Tama ang lahat. Ngunit pagdating ng plato sa mesa ng customer, ang sigaw nito ay umalingaw-ngaw. I said no mushrooms. Are you deaf? Nagtakbuhan ang mga manager. Si Lyra ay napako sa kanyang kinatatayuan, ang puso niya ay bumagsak. Tiningnan niya ang steak. Puno ito ng sarsang may mga hiniwang kabute. Pero sigurado po ako di. Bulong niya, ngunit walang narinig. Si Sir Jess, ang floor manager, ay humarap sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ano na namang kapalpakan to, Lyra? Magkano ang halaga ng steak na to para lang sayangin mo? Mag-concentrate ka nga. Hindi siya makapangatwiran. Paano nangyari iyon? Siguradong sigurado siya. Ngunit ang ebidensya ay nasa plato, nakatingin sa kanya, isinisigaw ang kanyang ipagkakamali. Yumuko na lang siya at tinanggap ang bawat masasakit na salita. Ang mga insidenteng tulad nito ay nagsimulang maging regular. Isang order ng isda na naging manok. Isang request para sa sparkling water na naging regular water. Sa bawat pagkakataon, si Lyra ang laging napagbubuntunan ng sisi. Nagsimula siyang pagdudahan ang sarili. Nagiging makakalimutin na ba siya? O baka naman hindi talaga siya para sa trabahong ito. Ang pakiramdam na minamatyagan siya ay lumala. Hindi lang sa loob ng tala, kundi maging sa labas. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi sa masikip na eskinita, patungo sa kanilang bahay, naramdaman niya ulit ito. Isang pakiramdam na may mga matang nakasunod sa bawat galaw niya. Lumingon siya. Wala namang kakaiba. Mga karaniwang tao lang na naglalakad, mga nag-iinuman sa tindahan, mga batang naglalaro. Ngunit sa dulo ng eskinita, sa ilalim ng isang ilaw na poste na andap-andap, may isang lalaking nakatayo. Nakasuot ito ng itim na jacket at baseball cap na halos tumatakip sa mukha nito. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang, naninigarilyo at nakatingin sa kanyang direksyon. Napabilis ang tibok ng puso ni Lyra. Binilisan niya ang kanyang paglakad. Pagdating sa kanilang pintuan, nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang trangka. Nang makapasok, agad niya itong nilock at sumilip sa maliit na siwang sa bintana. Ang lalaki ay nandoon pa rin. Nakatayo. Nagmamasid. Sino siya? Ano ang kailangan niya? Ang imahe ni Don Ricardo ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Hindi. Impossible. Bakit naman siya pag-interesan ng ganoong klaseng tao? Baka nagiging praning lang siya. Kinabukasan, dala-dala niya ang takot at pagkalito sa trabaho. Gusto niyang sabihin kay Sir Marco. Gusto niyang humingi ng tulong. Ngunit sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon, nakikita niya itong abala, kausap ang mga abogado sa telepono, ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Narinig niya ang mga salitang e-suppliers, kontrata, at ang pangalang Don Ricardo. Paano niya idadagdag ang sarili niyang maliliit na problema sa mga bundok ng alalahanin nito? Ano ang sasabihin niya? Na minamalas siya. Na may lalaking nakatambay sa kanilang kanto. Baka isipin itong nababaliw lang siya o isang pabigat. Kaya nanahimik na lang siya. Kinimkim niya ang lahat. Ang kasukdulan ay dumating isang hapon. Isang mayamang ginang, isang regular na customer, ang biglang nag-iskandalo sa gitna ng restaurant. Elvi's scarf. Elvi's silk scarf is missing. It was just on this chair, sigaw nito, tinuturo ang upuang katatapos lang linisin ni Lyra. It's very expensive. Muli, lahat ng mata ay napunta kay Lyra. Siya.
Siya ang huling lumapit sa mesa ko, akusa ng ginang, dinuduro siya. Hindi po. Nagpunas lang po ako ng mesa, nanginginig na sabi ni Lyra. Then where is it? Hinalughog ng mga staff ang paligid. Si Sir Jess ang nanguna sa paghahanap na may kasamang panunuyang tingin kay Lyra. Baka naman may nakakita sa gamit ng customer. Lyra, sigurado ka bang wala kang napansin? Ang tanong ay parang isang akusasyon. Wala po, sir. Pangako po, sabi ni Lyra, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Pakiramdam niya ay malalagutan siya ng hininga sa hiya at takot. Pagkatapos ng ilang minuto ng komosyon, biglang sumigaw ang ginang. Oh, never mind. It's here. It was inside my bag all along. Tumawa ito na parang walang nangyari at umupo ulit, hindi man lang humingi ng paumanhin kay Lyra na iniwan nitong nakatayo, nanginginig at pinagtitinginan ng lahat. Sa pagtatapos ng kanyang shift, pagod na pagod si Lyra. Pagod na ang kanyang katawan, ngunit mas pagod ang kanyang kaluluwa. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang isiping uwi na siya kay Nanay Rosie. Naglakad siya patungo sa kanyang locker para kunin ang kanyang mga gamit. Sa loob ng locker na iyon, may isang bagay siyang itinatago na parang kayamanan. Isang kwintas ng sampagita na hindi niya ibinenta. Ito ang pinakamaganda sa lahat ng nagawa niya, na may perpektong mga bulaklak. Iniipon niya ito, simbolo ng kanyang pinanggalingan, isang paalala ng simpleng buhay na kahit mahirap ay payapa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng locker. At ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibo. Ang kwintas ng sampagita ay naroon. Ngunit hindi na ito buo. Ang sinulid na nagdurugtong dito ay pinutol sa maraming bahagi. Ang mga puting talulot ay kalat-kalat sa ilalim ng locker. Ang ilan ay may mansa na parang tinapakan ng paulit-ulit. Hindi ito nasira. Ito ay sinadyang wasakin. Napahawak si Lyra sa pinto ng locker para suportahan ang sarili. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ito na. Ito na ang patunay. Hindi siya malas. Hindi siya praning. May isang taong gumagawa nito. Isang taong galit sa kanya. Isang taong gustong-gusto siyang saktan. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang takot na nararamdaman niya ay hindi na malabo. Ito ay malinaw, matalim at nakatutok mismo sa kanya. Kinabukasan, ang wasak na kwintas ng sampagita ay nakatago sa bulsa ni Lyra. Ang bigat nito ay parang isang piraso ng yelo na nakadikit sa kanyang hita. Bawat hakbang papasok sa tala ay isang pakikibaka sa pagitan ng takot at ng pangangailangang kumita para kay Nanay Rosie. Wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang magpatuloy, kailangan niyang magpanggap na normal ang lahat. Ngunit hindi na normal ang lahat. Ang bawat ngiti ng kanyang mga katrabaho ay tila mailason. Ang bawat utos ay tila mayroong nakatagong kahulugan. Si Lyra ay naging anino ng kanyang sarili, gumagalaw ng mailabis na pag-iingat, ang kanyang mga mata ay laging alerto, ang kanyang puso ay laging handa sa susunod na patibong. Doble-dobleng pag-iingat ang ginagawa niya, sinisigurong walang maibibintang sa kanya. Bandang hapon, sa kasagsagan ng abala, tinawag siya ni Sir Jess. Ang tono nito ay kakaibang propesyonal, walang bakas ng karaniwang panunuya, na mas lalong nagpakaba kay Lyra. Lyra, maubos na ang resibo sa cashier. Kumuha ka ng isang kahon sa supply closet sa dulo ng pasilyo, malapit sa accounting office, utos nito. Opo, sir, sagot ni Lyra, masaya sa pagkakataong makalayo sandali sa gulo ng kusina. Ang pasilyo na patungo sa accounting office ay tahimik at bihirang daanan ng mga staff. Mabilis niyang tinahak ito, natagpuan ang supply closet, at kinuha ang isang mabigat na kahon ng rolyo ng resibo. Habang pabalik na siya, nakasalubong niya si Ere Santos, ang head accountant, na papalabas ng opisina nito, may dalang isang itim na bag ninisyan siya ni Lyra. Ngunit isang formal na tango lang ang isinukli nito bago nagmamadaling umalis. Walang kamalay-malay, bumalik si Lyra sa kanyang trabaho. Inabot niya ang mga resibo sa cashier at bumalik sa pagpupunas ng mga mesa. Makalipas ang halos kalahating oras, isang malakas na sigaw ang bumasag sa abalang tunog ng restaurant. Nawawala ang pera. Ang koleksyon para sa bangko. Nawawala. Ang sigaw ay galing kay Emre Santos, nakadarating lang ulit. Ang kanyang mukha ay putlang-putla, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Natahimik ang lahat. Ang mga waiter ay napatigil sa paglalakad.
Ang mga chef ay sumilip mula sa kusina. Ang komosyon ay mabilis na umakit ng isang maliit na EV ng mga empleyado. Ano nang nangyari? Tanong ni Sir Jess na unang lumapit. Ang pera. Ang kita para sa araw na ito ay dedeposito ko na sana. Mahigit 100,000 piso. Iniwan ko lang sa loob ng drawer ko saglit para pumunta sa banyo at pagbalik ko wala na, humahagulgol na sabi ni Elre Santos. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga staff. Impossible, sabi ni Sir Jess. Nakalock ang opisina mo, hindi ba? Hindi ko na i-lock. Saglit lang naman ako nawala. Sino ang dumaan dito? Ang mga mata ng lahat ay nagsimulang maghanapan. Tingnan natin ang cases, mungkahi ni Sir Jess, at tila isa siyang general na nagbibigay ng utos. Mabilis silang nagpunta sa security room. Sumunod ang iba, kasama na si Lyra, na ang puso ay nagsimula ng dumagundong ng hindi niya malamang dahilan. Sa monitor, ipinakita ng guard ang recording. Malinaw na nakita si Elre Santos na lumabas ng opisina. Pagkatapos ng ilang sandali, isang figura ang pumasok sa frame, naglakad sa pasilyo. Si Lyra. Nakita sa video kung paano siya pumasok sa supply closet. Pagkatapos ng halos 1 minuto, lumabas siya, dala ang kahon at naglakad pabalik. Pagkatapos niyang mawala sa frame, ang sumunod na eksena ay ang pagbalik ni Elre Santos at ang pagpasok nito sa kanyang opisina. Walang ibang taong dumaan. Siya lang, sabi ni Sir Jess, ang kanyang boses ay malamig at puno ng akusasyon. Siya lang ang tanging dumaan sa pasilyo habang wala si Elre Santos. Lahat ng ulo ay lumingon kay Lyra. Hindi ako di. Nagsimulang manginig ang boses ni Lyra. Sa supply closet po ako pumunta. Hindi po ako pumasok sa opisina. Talaga ba? Tanong ni Clara, ang waitress na laging mainit ang ulo sa kanya. Pero nakita kitang pabalik-balik sa pasilyong iyan kanina. Kakaiba ang kilos mo. Parang may minamanmanan. Hindi totoo yan, sigaw ni Lyra, ang mga luha ay nagsimula ng bumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ang kasinungalingan ay napakalinaw, ngunit walang naniwala sa kanya. Ang mga bulungan ay naging mga akusasyon. Sabi ko na nga ba? Magnanakaw. Isoli mo ang pera. Pinalibutan nila siya. Ang bawat mukha ay puno ng galit at pandidiri. Si Lyra ay napaurong, napasandal sa pader na parang isang hayop na nasukol. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang mga tingin nila ay mas masakit kaysa sa mga sampal. Ang mga salita nila ay mas matalim kaysa sa mga kutsilyo. Hindi po ako, pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay basag na. Wala po akong kinuha. Maawa po kayo sa akin. Maawa, tumawa ng mapakla si Sir Jess, lumapit sa kanya. Ikaw ang maawa sa sarili mo. Akala mo ba maluloko mo kami? Isang pulubi na biglang nagkaroon ng pagkakataong makahawak ng malaking pera. Huwag kang magkaila, babae. Nasaan ang pera? Nyugyug siya nito sa balikat. Ngunit si Lyra ay hindi na makasagot. Napuno na ng mga hikbi ang kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ng gulat ay napalitan ng matinding hiya. Ang hiya ay naging purong kawalan ng pag-asa. Wala siyang laban. Ito ay isang perpektong patibong at siya ang nasa gitna. Sa gitna ng kaguluhan, isang pinto ang bumukas sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ng opisina ni Sir Marco. Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa lahat. Tumayo si Marco sa may pintuan, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang eksena, si Elre Santos na umiiyak, ang mga staff na galit na nakapalibot, at si Lyra, na nasa gitna ng lahat, basang-basa ng luha ang mukha, mukhang wasak na wasak. Tumingin si Lyra sa kanya, ang mga mata ay nagmamakaawa, umaasa ng kaligtasan. Umaasang makikita niya ang katotohanan. Ngunit ang mukha ni Marco ay hindi mabasa. Wala roon ang init at simpatya na nakita niya noon. Ang tanging naroon ay isang malamig at matigas na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Lyra, pagkatapos ay sa mga nag-aakusang mukha sa paligid, at pagkatapos ay bumalik kay Lyra. Lyra, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo, walang anumang emosyon. Sumama ka sa opisina ko. Ngayon din ni. Ang paglakad mula sa security room pabalik sa kanyang opisina ay ang pinakamahabang paglakad sa buhay ni Marco.
Ang mga empleyado ay tumatabi para bigyan siya ng daan, ang kanilang mga mata ay sumusunod sa kanya, naghihintay ng kanyang hatol. Sa likuran niya, naririnig niya ang mga yapak ni Lyra, mahina at nag-aalangan na tila bawat hakbang ay isang pasakit. Hindi niya ito tinitingnan. Hindi niya kaya. Pagpasok nila sa opisina, isinara niya ang pinto. Ang biglaang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa ingay ng mga akusasyon kanina. Tumayo si Marco sa likod ng kanyang mesa, ang kanyang mga kamay ay nakapatong dito, isang paraan para pigilan ang mga ito sa panginginig. Si Lyra ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto, maliit at mukhang kaawa-awa sa ilalim ng malakas na ilaw. Ang kanyang mukha ay basang-basa pa rin ng luha, ngunit ang mga mata niya ngayon ay nakatuon sa kanya, puno ng isang desperadong tanong. Lyra, sabihin mo sa akin ang nangyari, sabi ni Marco, sinubukang gawing kalmado at propesyonal ang kanyang boses, na para bang isa lang itong ordinaryong investigasyon. Pero alam niyang hindi. Sir, wala po akong kinuha, basag ang boses ni Lyra, umiling-iling. Pumunta lang po ako sa supply closet. Iyon lang po. Pangako. Ang TCC ay nagsasabing ikaw lang ang tao sa pasilyong iyon, Lyra. Ikaw lang, sabi ni Marco, ang bawat salita ay parang kutsilyong sinasaksak din sa sarili niyang dibdib. Pero hindi po ako pumasok sa opisina ni Maam Santos. Maniwala po kayo sa akin. Hinilot ni Marco ang kanyang sentido. Ang isip niya ay naguguluhan. Ang ebidensya, ang video, ang testimonya ng mga staff, ang mga sunod-sunod na ikapalpakan inilira nitong mga nakaraang araw, ay lahat tumuturo sa iisang direksyon. Ito ang sinasabi ng lohika. Ito ang sinasabi ng kanyang tungkulin bilang isang si. Ngunit ang puso niya, ang kanyang damdamin, ay sumisigaw ng ibang kwento. Naaalala niya ang tapang nito sa harap ng nag-aapoy na sasakyan. Naaalala niya ang hiya nito noong unang araw. Naaalala niya ang sinseridad sa mga mata nito. Hindi ito tugma. May mali. Lyra, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Bigyan mo ako ng dahilan para maniwala sa'yo. Kahit ano. Anything to fight for you. Tumingin si Lyra sa kanya, at sa isang sandali, ang mga luha ay tumigil sa pag-agos. Isang kakaibang kalinawan ang lumitaw sa kanyang mga mata, isang kalinawan na puno ng sakit. Ang tiwala, sir, hindi hinihingi, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Nararamdaman iyan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Tama siya. At iyon ang masakit. Ang katotohanang nagdududa siya ay nangangahulugang nabigo na siya. Bago pa man siya makasagot, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi nakarehistro, ngunit alam na alam niya kung kanino. Ikinuyom niya ang kanyang panga at sinagot ito, naka-speakerphone. De Silva, sabi niya. Isang pamilyar na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ang tawa ni Don Ricardo. Marco, iho, sabi nito, ang tono ay puno ng panunuya. Narinig ko may problema ka raw dyan? May daga na pumasok sa pinakatatago mong kahadiero. Napatingin si Marco kay Lyra. Nakita niya ang pagkalito sa mukha nito. Ngunit para kay Marco, ang lahat ay naging malinaw na parang kristal. Ito ay isang setup. Isang napakagaling at napakalupit na setup. Si Lyra ang pain at siya ang target. Ano ang gusto mo, Ricardo? Mariing tanong ni Marco. Simple lang. Suklian mo ang utang na loob mo sa akin sa pag-alis ng basura mo. Ibenta mo na sa akin ang tala, sabi ni Don Ricardo bago tumawa ulit at ibaba ang telepono. Katahimikan. Nakatingin si Marco sa kawalan. Ang kanyang isip ay isang bagyo. Si Don Ricardo ay umaatake sa lahat ng panig. Ang mga suppliers, ang reputasyon ng restaurant, at ngayon, ang kanyang mga tauhan. Kung ipagtatanggol niya si Lyra ngayon ng walang matibay na ebidensya, isang iskandalo ang sasabog. Ang tala ay babansagang lugar ng mga magnanakaw, pinamumunuan ng isang CEO na kinukonsinti ang krimen. Iyon ang magiging huling pako sa kabaong ng tala. Iyon ang magiging katapusan ng legacy ng kanyang lolo. Tumingin siya kay Lyra. Ang pag-asa ay muling sumilay sa mga mata nito, na para bang ang tawag na iyon ay sapat na para patunayan ang kanyang pagka-inosente. Ngunit ang takot na mawala ang lahat ay mas malakas.
Ang pride niya bilang isang sihi na kailangang magligtas sa kanyang kumpanya ay nanaig. Gumawa siya ng isang desisyon na pagsisisihan niya sa buong buhay niya. Lira, sabi niya, ang kanyang boses ay walang laman, walang emosyon. Unsuspending you pending further investigation. Ang pag-asa sa mga mata ni Lira ay namatay. Para siyang isang kandilang biglang hinipan. Ang liwanag ay nawala at napalitan ng isang malalim at basag na pagkaunawa. Hindi na siya umiyak. Hindi na siya nagsalita. Dahan-dahan, sa isang paraan na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw, tinanggal niya ang apron na mailogo ng tala. Maingat niya itong tinupi na parabang isang sagradong bagay at ipinatong sa ibabaw ng makintab na mesa ni Marco. Ang simpleng aksyon na iyon ay parang isang seremonya ng pagsuko, hindi ng kanyang kasalanan, kundi ng kanyang tiwala sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Sa labas, nagsimulang pumatak ang malakas na ulan, ang tunog nito ay humahampas sa salaming bintana. Binuksan ni Lira ang pinto at lumabas, hindi na lumingon pa. Sinundan lang siya ng tingin ni Marco hanggang sa magsara ang pinto. Iniwan siyang mag-isa sa nakabibinging katahimikan ng kanyang opisina, kasama ang bigat ng kanyang desisyon. Nang hihinang napaupo siya sa kanyang silya, ang lakas ay tila umalis sa kanyang katawan. Gumuho siya. Natalo siya. Sinubukan niyang iligtas ang kanyang kaharian, ngunit isinakripisyo niya ang pinakamahalagang tao dito. Ang kanyang mga mata ay napadako sa sahig. May isang maliit na puting bagay na nahulog malapit sa kinatatayuan ni Lira kanina, marahil mula sa kanyang bulsa. Yumuko siya at pinulot ito. Isang sirang kwintas ng sampag-ita. Hinawakan niya ito sa kanyang palad. Maliit. Magaan. Ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Nawala na siya sa kanya. Nakatayo si Isabel sa may bintana ng kanyang opisina, pinapanood ang walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ang bawat patak na humahampas sa salamin ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib, kung saan nakakulong ang isang sigaw na 20 taon na niyang kinikimkim. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang paglabas ni Lira mula sa opisina ni Marco. Ang mukha nito ay blanko, walang luha, na mas masakit tingnan kaysa sa anumang hagulgol. Nakita niya itong maglakad palabas ng tala, palabas sa ulan, na parang isang basang sisiw na itinaboy mula sa pugad. At sa sandaling iyon, alam ni Isabel na tapos na ang kanyang pananahimik. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay gumuho na. Ang multo ng kahapon ay hindi na isang anino, ito na ang kasalukuyan at sinisira nito ang mga taong mahalaga sa kanya. Ang pagdurusa ni Marco. Ang pagkawasak ni Lira. Ito ang kanyang kasalanan. Ito ang kanyang parusa. Mabilis siyang lumabas ng kanyang opisina. Hindi na niya kayang magtago. Ang takot niya kay Ricardo ay napalitan ng isang mas malaking takot, ang takot na tuluyang mawala ang pagkakataong itama ang pinakamalaki niyang pagkakamali. Pumunta siya sa opisina ni Marco. Sarado ang pinto, ngunit hindi nakalock. Kumatok siya. Walang sagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Wala pa rin. Dahan-dahan, pinihit niya ang door knob at itinulak ang pinto. Ang tanawin sa loob ay nagpahiwatig ng isang digmaang katatapos lang. May mga papel na nagkalat sa sahig. Isang baso ang nakataob sa mesa, ang amoy ng alak ay matapang at nanunuot sa hangin. At doon, sa gitna ng lahat, nakaupo si Marco. Nakasubsob ang kanyang mga siko sa mesa, ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Ang malapad niyang balikat ay bahagyang nanginginig. Marco, mahinang tawag ni Isabel. Dahan-dahang nag-angat ng ulo si Marco. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang pinakakirot sa puso ni Isabel ay ang nakita niya sa kamay nito. Ang wasak na kwintas ng sampag-ita. Umalis na po kayo, tita, sabi ni Marco, ang boses ay paos at basag. Gusto ko lang pong mapag-isa. Hindi gumalaw si Isabel. Sa halip, isinara niya ang pinto sa likuran niya at lumapit sa mesa. Hindi ako aalis, Marco. Hindi na ngayon. Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata ay puno ng pait. Para ano pa, tita? Para sabihin niyo na I told you so. Opo, tama kayo. Hindi siya bagay dito. Isa siyang problema. Isang malaking gulo.
Umiling si Isabelle, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi, Marco. Hindi siya ang problema. Ako. Ako ang problema. Kumunot ang noo ni Marco sa pagkalito. Ang lahat ng ito si Ricardo, ang mga atake sa tala, ang pag-frame up kay Lira, lahat yan ay dahil sa akin. Dahil sa isang lihim na matagal ko nang itinatago. Nakatingin lang si Marco, naghihintay. Huminga ng malalim si Isabelle, pinipilit na buuin ang lakas ng loob na nawala sa kanya sa loob ng 20 taon. Ito na. Wala nang atrasan. Marco, noong bata pa ako bago pa naitayo ang tala, nagkaroon ako ng relasyon kay Ricardo. Simula niya, ang bawat salita ay mahirap at masakit bigkasin. Hindi ko alam noon kung gaano siya kasamang tao. Nabulag ako. At nagbunga ang relasyon na iyon. Nagkaroon ako ng anak. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Titay. Isa siyang babae, pagpapatuloy ni Isabelle, ang boses ay nanginginig na. Pero para kay Ricardo, isa siyang pagkakamali na kailangang itago. Ipinagkait niya sa akin ang anak ko. Pilit niya itong kinuha, sinabing ibibigay sa isang pamilyang walang anak. At pagkatapos sinabi niyang namatay ang sanggol. Sa loob ng 20 taon, Marco, iyon ang pinaniwalaan ko. Sa loob ng 20 taon, araw-araw kong ipinagluluksa ang anak kong hindi ko man lang nayakap ng matagal. Ang kanyang mga luha ay malaya ng dumadaloy. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang bagay na nanginginig. Ang maliit at lumang silver na kwintas. Inilapag niya ito sa mesa, sa tabi ng wasak na sampag-ita. Ito lang ang natira sa akin. Ang tanging alaala niya. Tumingin si Marco mula sa kwintas, patungo sa mukha ng kanyang tiyahin at pabalik. Ang kanyang isip ay tila ayaw tanggapin ang impormasyon. Tita, I don't understand. Anong kinalaman nito kay Lira? Tinitigan siya ni Isabelle, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Nang una kong makita si Lira, may naramdaman na akong kakaiba. Akala ko, guni-guni ko lang. Ngunit nang dumating si Ricardo at nakita ko ang takot at galit sa mga mata niya habang nakatingin sa dalaga, doon ko naintindihan. Hindi namatay ang anak ko, Marco. Hindi siya namatay. Napahawak si Marco sa gilid ng mesa. Ang mundo niya ay nagsimulang umikot. Ang pangalan na pinili ko para sa kanya, ang pangalan na ibinulong ko ng gabing iyon ay Lira. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang paghampas ng ulan sa labas. Si Marco ay nakatitig kay Isabelle, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pagkabigla. Ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang kakaibang reaksyon ni Isabelle, ang biglaang galit ni Ricardo, ang mga patibong, ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang napakasakit at napakalinaw. Titay. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig, puno ng hindi makapaniwalang katotohanan. Ibig sabihin ang babaeng mahal ko ay anak ng kaaway ko. Ang katotohanan ay isang bomba na sumabog sa loob ng opisina ni Marco. Sa isang iglap, ang ulap ng pagkalito at pagsisisi ay nawala at napalitan ng isang apoy, isang naggangalit na apoy ng galit at isang malinaw na determinasyon. Ang lahat ng nangyari, ang tingin ni Don Ricardo kay Lira, ang takot sa mga mata ni Tita Isabelle, ang bawat patibong, ang wasak na sampag-ita, ay nagkaroon ng kahulugan. Si Lira ay hindi isang random na biktima. Siya ang sentro ng lahat. Siya ang premyo at ang parusa. Marco, saan ka pupunta? Tanong ni Isabelle. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang pinapanood niya ang pamangkin na nagmamadaling kunin ang susi ng kotse nito. Kailangan ko siyang mahanap, tita, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay may apoy na hindi pa nakikita ni Isabelle kailanman. Hindi na ito ang mga mata ng isang businessman na nag-aalala sa kanyang kumpanya. Ito ang mga mata ng isang lalaking handang pumatay para protektahan ang kanyang pamilya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng tala, hindi pinapansin ang ulan na agad bumasa sa kanyang damit. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumisigaw ng isang pangalan, Lira. Minaneho niya ang kanyang kotse na parang demonyo, binabagtas ang mga kalsada ng Maynila na binabaha ng ulan. Ang kanyang isip ay tumatakbo. Saan siya hahanapin? At pagkatapos ay naalala niya. Ang masikip na eskinita malapit sa Quiapo.
Iniwan niya ang kanyang mamahaling kotse sa bukana ng eskinita, kung saan hindi na ito kasya. Naglakad siya, nilusong ang baha na hanggang bukong-bukong, hindi inaalintana ang maruming tubig na pumapasok sa kanyang sapatos na gawa sa Italianong katad. Ang mga tao sa paligid ay napapatingin sa kanya, isang lalaking halatang hindi nababagay sa lugar na iyon, ngunit wala siyang pakialam. Natagpuan niya ang maliit na bahay na inuupahan nito. Kumatok siya ng malakas. Ang nagbukas ng pinto ay si Lyra. Natigilan ito nang makita siya. Ang kanyang mga mata ay namamagapa, ngunit wala na ang luha. Ang naroon ay isang blangkong pader. Sa likuran niya, nakita ni Marco ang mga damit na nakatupi sa ibabaw ng isang lumang maleta. Umalis na sila. Muntik na siyang mahuli. Anong ginagawa mo dito, sir? Tanong ni Lyra, ang kanyang boses ay malamig at walang buhay. Lyra, pakiusap, makinig ka sa akin, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Umalis ka na. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi niya, at akmang isasara ang pinto. Ngunit mabilis na hinarang ni Marco ang kanyang kamay. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Mula sa loob, isang mahinang ubo ang narinig. Si Nanay Rosie. Pumasok si Marco sa loob, isinara ang pinto sa likuran niya. Ang loob ng bahay ay maliit, simple, ngunit malinis. Lyra, alam ko na ang lahat, sabi niya, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Ang tungkol kay Don Ricardo. Ang tungkol sa pag-set up sa'yo. Lyra, alam kong wala kang kasalanan. At alam kong nagkamali ako. Nagkamali ako dahil nagduda ako. Natakot ako. Naging duwag ako at pinagsisisihan ko iyon ng higit pa sa kahit ano. Hindi kumibo si Lyra. Nakatayo lang siya roon, ang kanyang mga braso ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Lumuhod si Marco. Sa maruming sahig, sa harap niya, sa harap ng kanyang ina-inahan, lumuhod ang makapangyarihang ihi ng restaurant tala. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nabasa ng putik mula sa sahig. Patawarin mo ako, Lyra, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako sa hindi pagtitiwala sa iyo. Patawarin mo ako sa sakit na idinulot ko. Ipaglalaban kita. I swear to you, ipaglalaban kita. Just please don't leave. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Lyra. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa hindi na niya ito napigilan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Tumayo si Marco. May kailangan akong gawin. Pero babalik ako. Pangako. Hinalikan niya ito sa noo, isang mabilis ngunit puno ng kahulugang halik at mabilis na umalis. Ang gusali ng kumpanya ni Don Ricardo ay parang isang toreng gawa sa bakal at salamin, isang monumento sa kapangyarihan at kasakiman. Hindi na nag-abala si Marco na magpa-appointment. Dire-diretso siyang pumasok, ang kanyang basang damit at determinadong mukha ay sapat na para tumabi ang mga gwardya. Nasaan siya? Tanong niya sa sekretarya. Sir, may meeting po si. Hindi na niya pinatapos. Itinulak niya ang dobleng pinto ng conference room. Naroon si Don Ricardo, sa gitna ng isang pulong kasama ang kanyang mga abogado, ang mukha ay nagulat. Everybody out, utos ni Marco, ang kanyang boses ay umalinggaw sa malaking silid. Nagkatinginan ang mga abogado, ngunit sa isang senyas mula kay Don Ricardo, isa-isa silang tumayo at umalis, isinara ang pinto sa kanilang paglabas. Marco, iho. Anong klase ng pag-ugali yan? Sabi ni Don Ricardo, nakangiti pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay alerto na. Tapusin na natin to, Ricardo, sabi ni Marco, lumakad palapit sa mesa. Hindi na ti Don. Pantay na sila ngayon. Alam ko na, sabi ni Marco. Alam ko na kung sino si Lyra. Ang ngiti sa mukha ni Ricardo ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na ekspresyon. At ano ngayon? Ano ngayon? Tumawa ng mapakla si Marco. Ginamit mo siya. Sinira mo ang buhay niya. Para saan? Para lang makuha ang isang restaurant. Para lang takpan ang isang kasalanang ginawa mo 20 taon na ang nakalipas. Tumayo si Ricardo, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Hindi mo naiintindihan ang mga bagay-bagay, bata. Ang babaeng yan ay isang multo. Isang pagkakamali na dapat ay matagal nang nailibing.
Ang pagbabalik niya ay isang banta sa lahat ng pinaghirapan ko. Ang tanging banta dito ay ikaw, sigaw ni Marco. Ikaw, sa pamilya mo, sa pamilya ko, at lalo na kay Lira. Pero tapos na iyon. Hindi na ako papayag na saktan mo pa siya. Isang matalim na tawa ang kumawala kay Ricardo. At ano ang gagawin mo? Isusumbong mo ako. Walang maniniwala sa'yo. Ang salita ng isang hamak na tindera ng sampagita laban sa akin. Hindi lang ang salita niya, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay bumaba, naging mas mapanganib. Ang salita ko. At ang salita ng ina niya. Natigilan si Ricardo. Si Isabel alam niya? At hindi na siya takot sa'yo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Ricardo. Isang siwang sa kanyang baluti. Ngunit mabilis itong napalitan ng galit. Hinampas ni Ricardo ang mesa. Walang hiya. Kung hindi ko makukuha ang gusto ko sa isang paraan, kukunin ko ito sa iba. Kinuha nito ang kanyang cellphone. Sa tingin mo baligtas na kayo? Ang matandang nag-alaga sa kanya si Rosie, hindi ba? Isang tawag ko lang, isang aksidente sa daan, isang sunog sa bahay, madaling mangyari ang mga iyan. Lalo na sa isang matandang may sakit. Nanlamig ang dugo ni Marco. Ang lalaking ito ay isang halimaw. Ngunit bago pa man niya magawang sumugod, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Lira. Sa likod niya, si Isabel. Ang mukha ni Ricardo ay nagpakita ng purong pagkabigla. Narinig ko ang lahat, Ama. Ang boses ni Lira ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, matatag, at puno ng isang lakas na ngayon lang niya natagpuan. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagpapakita ng isang kumikinang na pulang ilaw. Isang ilaw na nagsasabing recording. Narinig ko ang lahat, Ama. Ang mga salitang binitiwan ni Lira ay tila isang malakas na kulog sa loob ng conference room. Napatitig si Don Ricardo sa cellphone na hawak niya, sa kumikinang na pulang ilaw nito, at pagkatapos ay sa mukha ng dalawang babaeng pinilit niyang patahimikin, ang isa ay sa pamamagitan ng kasinungalingan, at ang isa ay sa pamamagitan ng pagwawalang bahala. Ang kanyang mukha, na laging puno ng kapangyarihan at paghamak, ay biglang nagpakita ng isang bagay na bihira, pagkatalo. Ay impossible tea. Bulong niya. Hindi na ako takot sa'yo, sabi ni Lira, ang kanyang boses ay matatag. Sa tabi niya, tumayo si Isabelle, hindi bilang ang duwag na babae ng kahapon, kundi bilang isang ina na handang harapin ang bunga ng kanyang nakaraan. Si Marco ay lumapit sa kanilang tabi, isang solidong presensya ng suporta. Ang imperyo na itinayo ni Don Ricardo sa panloloko at pananakot ay gumuho sa loob lamang ng ilang araw. Ang audio recording, kasama ang testimonya ni Isabel at ang mga ebidensyang nakalap ng mga abogado ni Marco, ay naging isang pampublikong eskandalo. Ang kanyang mga kasosyo ay bumitaw. Ang kanyang mga kumpanya ay bumagsak. Ang batas, na matagal na niyang nilinlang, ay sa wakas ay humabol sa kanya. Ngunit para kay Lira, ang pagbagsak ni Don Ricardo ay hindi isang paghihiganti. Ito ay isang paglaya. Isang linggo matapos ang lahat, dinalaw niya si Don Ricardo sa kulungan. Nakaupo ito sa likod ng isang makapal na salamin, nakasuot ng kulay kahel na uniforme, ang dating anyo ng kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho. Tinitigan niya ito, hindi na bilang ang halimaw na kinatatakutan niya, kundi bilang isang malungkot at talunang matanda. Bakit ka nandito? Tanong nito, ang boses ay mahina. Gusto ko lang malaman mo, simula ni Lira, inilagay ang kanyang palad sa salamin. Pinapatawad na kita. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata nito. Pinapatawad kita, pag-ulit niya. Hindi dahil karapat-dapat ka dito. At lalo nang hindi para sa'yo. Ginagawa ko to para sa akin. Para makalaya na ako sa galit at sakit. Para sa wakas, makapagsimula na ako. Tumayo siya at tumalikod, hindi na lumingon pa. Sa kanyang paglabas sa madilim na gusaling iyon, sinalubong siya ng sikat ng araw, at sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam niya ay tunay siyang malaya. Ang pinakamahirap na pag-uusap ay ang kasunod. Sa isang tahimik na hapon sa beranda ng restaurant Tala, naupo silang dalawa ni Isabel, may dalang-dalawang tasa ng tsaa na hindi nila ginagalaw. Ang hangin ay puno ng mga salitang hindi masabi. Lirati. Simula ni Isabelle, ang boses ay puno ng pagsisisi.
Walang salita ang makakapagsabi kung gaano ako nagsisisi. Kung gaano ko pinagsisisihan ang bawat araw sa loob ng 20 taon na hindi kita hinanap, na naniwala ako sa isang kasinungalingan dahil mas madali iyon. Tumingin si Lyra sa babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng nagluwal sa kanya sa mundong ito. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang mga kulubot na dulot ng mga gabing walang tulog at pusong puno ng pagdadalamhati. Alam ko po, mahinang sabi ni Lyra. Hinawakan niya ang kamay ni Isabel na nakapatong sa mesa. Ito ay malamig at nanginginig. Alam ko pong hindi naging madali para sa inyo. Anak T. Hindi ko pa po kayo kayang tawaging nanay, aminado ni Lyra, ang kanyang boses ay tapat at mahinahon. Ang sugat ay napakalalim para maghilom sa isang iglap. Pero pwede po ba nating subukan ulit? Pwede po ba nating simulan sa umpisa? Ang mga luha na dumaloy sa mga mata ni Isabel ngayon ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat at pag-asa. Mahigpit nitong hinawakan ang kamay ni Lyra. Anak. Kahit gaano katagal. Maghihintay ako. Isang bagong umaga ang sumikat sa tala. Ang pangalan ng restaurant ay hindi na lang simbolo ng karangyaan, ito na ngayon ay simbolo ng mga bagong simula. Ang kusina, na dati lugar ng takot para kay Lyra, ay naging lugar ng pagkatuto. Tinuruan siya ni Isabel, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang ina na ibinabahagi ang kanyang passion. Natuklasan ni Lyra na mayroon siyang angking talento sa pagluluto, isang talentong minana niya. Nandoon din si Marco, hindi na bilang ang mailap na si, kundi bilang isang kasama. Magkasama nilang hinarap ang mga hamon sa pagpapatakbo ng restaurant. Sa mga gabi, pagkatapos ng trabaho, magkasama silang upo sa beranda, pagmamasdan ang mga bituin sa langit, ang mga kamay ay magkahawak. Ang tiwalang nawasak ay dahan-dahang binubuo muli, mas matibay at mas totoo kaysa dati. Isang linggo ng umaga, naganap ang isang milagro. Sa beranda ng tala, na para lamang sa kanila sa araw na iyon, may isang mesang inihanda. 4 na upuan. Naupo si Lyra. Sa kanyang tabi, si Marco. Sa kanyang tapat, si Isabel. At sa huling upuan, na maingat na inalalaya ni Marco, naupo si Nanay Rosie. Ang ubo nito ay humupa na, pinalitan ng isang mahinang ngiti habang pinagmamasdan ang masayang paligid. Sila ay isang pamilya. Isang pamilyang hindi perpekto, binuo mula sa mga basag na piraso ng nakaraan, ngunit buo. Habang iniaabot ni Marco ang isang plato ng pagkain kay Lyra, tiningnan niya ang mga taong nakapalibot sa kanya. Si Nanay Rosie, ang nag-iisang bituin sa kanyang madilim na kalangitan. Si Isabelle, ang nawawalang buwan na natagpuan niyang muli. At si Marco, ang araw na tumunaw sa yelo sa kanyang puso. Ngumiti si Lyra, isang tunay at malayang ngiti. Tumingin siya sa kalangitan, kung saan ang tala ng umaga ay kumikinang pa rin. Ang kanyang paglalakbay, na nagsimula sa isang desperadong bulong sa labas ng simbahan ng Quiapo, ay nagdala sa kanya dito. Hindi ito isang fairy tale. Ito ay isang kwento ng katatagan. Isang patunay na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may naghihintay na bagong umaga. At sa umagang iyon, sa restaurant tala, sa piling ng kanyang pamilya, nahanap ni Lyra ang kanyang tunay na tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Lyra at Marco. Mula sa kaibuturan ng aming mga puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng Ang Tindera ng Sampaguita. Isang karangalan ang makasama kayo sa paglalakbay na ito na puno ng luha, pag-asa, at walang hanggang pag-ibig. Sa pagsulat namin ng kwentong ito, naramdaman namin ang bawat bighati ni Lyra, ang bawat bigat na dinala ni Marco, at ang bawat pagsisisi ni Isabel. Naging bahagi kayo ng kanilang mundo at naging bahagi rin sila ng sa atin. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad, ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating sariling mga pagkakamali. Ito ay isang paalala na kahit gaano pa kadilim ang ating nakaraan, laging mailiwanag ng pag-asa na naghihintay sa umaga. Ngayon, kami naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang aral na pinakatumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang nagpaiyak, nagpagalit, o nagpakilig sa inyo? Mangyaring ibahagi niyo naman sa amin ang inyong mga saloobin at komento sa ibaba.
Ang inyong mga boses ang nagsisilbing inspirasyon sa amin upang patuloy na lumikha ng mga kwentong tatagos sa puso. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Nagmamahal. Kilikada Dize.